Simula noong naging presidente mga idol si Rodrigo Roa Duterte noon ay hindi ko pa sa kanya naririnig ang mga bagay na ito na kanyang iminumungkahi sa mamamayang Pilipino. Kaya naman ang paghanga ko noon sa taong ito mga idol ay labis-labis at hindi mapantayan dahil sa pag-aakala ko nga mga idol na itong leader ng ating bansang Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte ay isang makadiyos at makatao. Subalit ang lahat ng aking akala nga mga idol ay kabaliktaran pala ang lahat. Dahil habang tumatagal mga idol ay marami akong nakikita at naririnig at napapanood tungkol sa ating dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay hindi kaaya-aya sa paningin at sa pandinig ng ordinaryong Pilipino. Alam naman nating lahat mga idol bilang Pilipino at bilang tao, ang isang leader ng isang bansa mga idol ay dapat siya ay isang ehemplo o magandang halimbawa para sa ating sambayanan at sa bansang kanyang pinaglilingkuran. Subalit paano kaya mga idol kung siya ay iniidolo mo at marinig mo ang mga katagang ito mula sa kanyang mga bibig? Paano kung ikaw ay isang totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay hikayatin ng ating dating presidente na gumawa ng hindi kaaya-aya at okay lamang sa kanya na ikaw ay isama niya sa impyerno? Ikaw kaya ay madala niya at mapaniwala sa kanyang mga pananalita kagaya na lamang ng inyong mapapanood. Panoorin ang video na ito mga idol at kayo na mismo ang humusga. Ditong akin, libre. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Impyerno kayo. Sa bungad pa lamang mga idol ay inyong maririnig na kanyang inihikayat ang taong bayan na umanib sa kanyang iglesia at tinawag niya itong Iglesia ni Duterte. Pabiro man mga idol ang mga salitang ito, subalit para sa mga ordinaryong Pilipino mga idol at sa mga mananampalataya na hindi ganun kalakas ang kanilang paniniwala ay maaari silang maligaw kagaya na lamang mga idol na mga taong ito na nagtatawanan pa at tila masaya pa sa kanilang napakinggan. Alam naman natin mga idol na ang ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay napakalakas ang impluwensya lalo ng mga idol sa taong bayan. At dito nga mga idol ay marami ang sa kanya ay umiidolo at pati nga mga idol ang pagmumura ay na-adapt na rin ng ilan sa ating mga kababayan at ginagaya siya pati na ang mga kabataan ngayon na kung saan nga mga idol ay napakagaling na rin magmura. Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At di bale, malapit na tayo mag-take over. At sa mga susunod na video mga idol na ating mapapakinggan ay labis na nakakagulat nga mga idol na sa kabila ng pagmumura nga mga idol ng ating dating Pangulo ay makikita natin na tuwang-tuwa pa ang lahat ng mga nanonood sa kanya, na para bang ang lahat ng sinasabi at naririnig nila mula kay Duterte ay sinasang-ayunan nilang lahat. Inisip namang ulol na to, putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayo nga sa Pilipino nakinig yung mga putang ina ninyo, kinigyan mo. At kung ang banal na kasulatan mga idol na ang Biblia ang ating pagbabasihan ay makikita natin at mababasa natin mga idol sa Mateo chapter 15 verse 18 hanggang 19 ay nakasulat dito. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan at mga pamumusong. Ang lahat ng ito mga idol ay naririnig natin at naiuugnay sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Alam nating lahat mga idol na masama ang magbintang sa ating kapwa. Subalit paano na lamang mga idol kung tayo mismo ang nakakarinig at nakakakita sa kanya. Subalit sa kabila nga mga idol na ating naririnig mula sa kanya ay marami pa rin ang patuloy na sa kanya ay humahanga, umiidolo
at sumusuporta. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Oh, gago ka ba? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Bemo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. At kagaya nga mga idol ng dating Pangulo, ay walang pinagkaiba nga mga idol ang kanyang anak na si BP Sara Duterte, na kung saan nga mga idol ay padalos-dalos din sa pananalita at hindi iniisip ang pagbukas ng kanyang bibig na kung ito ba ay magandang pakinggan para sa sambayan ng Pilipino na kanyang pinaglilingkuran. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Bilang isa sa pinakamataas na leader ng mga idol sa ating bansang Pilipinas, ay kinakailangan na sila dapat ay maging magandang ehemplo para sa kanilang pinaglilingkurang sambayan ng Pilipino. At kung ang pagbabasihan muli natin mga idol sa banal na kasulatan na ang Biblia ay nakasulat dito mga idol sa Romans chapter 3 verse 13 hanggang 18. Ang nakasulat dito, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubuo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga nakasulat na ito mga idol sa banal na kasulatan ay hindi para lamang mga idol sa pamilyang Duterte, kundi para sa ating lahat ng mga tao. Subalit hindi talaga mga idol maganda pakinggan at makita na ang isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ating bansang Pilipinas, lalo pat ang dating Pangulo na si Duterte at ang Vice Presidente sa kasalukuyan na si BP Inday Sara Duterte, ay sa kanila pa natin mismo maririnig ang mga ganitong klaseng mga pananalita. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Hindi sila nagkamali. Putang ina, papatayin ko talaga mag-ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Minsan lamang tayo mga idol makarinig sa buong buhay natin na ang pinakamataas na namumuno sa ating bansang Pilipinas ay napakagaling magsalita patungkol sa mga bagay na ito. Subalit nasusulat mga idol sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7 at nakasulat dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kayo dito, sir, marami kayong kasalanan kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang, saan na pala nakapunta yung magaganda. Kala ko punta yung langit. Yung magaganda nandoon sa impyerno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay totoo at magkasabay tayo sa ganoon, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa inyong mga narinig mga idol at napanood, ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At kung inyong naunawaan mga idol ang reaction video na ito, ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.